Heto na, sa wakas bumaliktad, kumaliwanas. Escudero kumanta na, BBM admin nabulabog na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas Balita TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Balita TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook Reel posted by Attorney Mike Operario. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas, mga katunay. Bisitahin niyo po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan po yung The General's Viewpoint, mga katunay. Ipagpatuloy natin. Isang magaling na abogado na ito. Nagbigay siya ng opinion. Kumusta na ngayon sina Senator Villanueva at Escudero? Okay. Nga. Ito, unahin natin yung kay Escudero na sa tingin niya is kawawa itong si Escudero, parang nagsa-silent protest, nagsusot na lang ng itim, at saka yung plano na i-designate siya na presiding officer ng impeachment trial ay isang parusa para sa kanya, isang pamamaraan para i-humiliate siya ng mga kalaban niya. So parang sinasabi dito, parang hindi masaya si Senator Cheese sa paglipat niya ng kampo. Totoo ba? Pakinggan natin siya. Jesus Escudero. Kita naman doon sa body language nang lumipot sila. Si Jesus Escudero was the 12th member. Pero hindi na happy. Bukod doon sa kanyang tsura. Sa session, he didn't talk to anyone. Hanggang ngayon, hindi siya masyado nagpa-participate sa proceedings. But there is something I've noticed kay Jesus Escudero na which may have missed yung paningin. Ever since lumipat siya dito sa kampo nila Gatchalian, have you noticed? Laging black ang suot niya. Dati yan, panay puti or light beige ang kulay niya. Because payat kasi si Jesus Escudero. And so, he usually likes lighter colors like me. Kasi yung itim nakakapayat lalo yan. Para sa akin, parang nakikita ko, is he putting on a silent protest? Is he crying out for help? Is he in trouble? He couldn't do anything. Kaya ngayon, he's sending out the signal na black na lang siya as a form of protest. So parang ang nangyayari dito is parang labag sa loob niya yung naging desisyon niya sa pagsama sa kaahan ni Win Gatchalian. At saka sinasabi nga dito, 'di ba, na kung si Senator Cheese nakikita naman natin talagang minsan nakaputi, 'di ba? Nakikita natin. Ngayon sinasabi dito ay laging nakaitim na parang pinagluluksa niya yung nangyayari ngayon. Parang pinagluluksa niya yung pagkakalipat niya. Ano ba? Kasi ako may nadidinig akong chismis eh. No? May nadidinig akong chismis na di kaya parang game plan ito. No? Parang, ayaw natin pangunahan. Siyempre parang ano lang naman yun, expekulasyon lang naman yun. Na parang game plan na di kaya parang pinakawalan si Escudero. Parang ganun. Parang sige, para yung kaso mo hindi umusad, sumama ka sa kanila. Pero sumama ka lang, parang ganun lang. Para hindi siya makasuhan. Kasi nga, syempre, nasa ampulan si Senator Jinggoy. Diba? Kasi alam naman natin to si Escudero. Kita mo naman, diba, yung speech niya. Talagang ang dami niyang binulgar. Ang dami niya talagang pasabog nun. At talagang diniin niya sila Romualdez, Saldico. Diba? Tapos biglang nagkaganyan. Tapos nung mga panahon ng down na down siya, is talagang ang sumama sa kanya at sumuporta sa kanya, talagang sila Senator Alan. Tapos biglang pagdating nito, yung nalaman nakakasuhan sila, is biglang umalis si Escudero sa tabi nila Senator Alan. Pero may mga chismis na di kaya talagang parang sinakripisyo si Senator Cheese dahil baka merong hidden agenda, parang gano'n. Yung kasi nadidinig lang natin na chismis.
Hindi natin alam. Hindi rin natin alam kung totoo talaga yung ginagawa niya, na talagang sumama lang siya talaga, talagang official na bumaligtad siya, o talagang hindi naman siya official talagang bumaligtad. Kasi malalaman natin, alam nyo kung saan, itong tanong kong to, itong tanong nating lahat at yung mga chismis na yan, malalaman natin yan pagdating ng impeachment ni VP Sara. Oo, doon natin malalaman yan. Doon natin malalaman yung mga taong bumaliktad kung ano ang gagawin nila at magiging lagay nila sa mga panahon na yun. Could be. Who knows? But, nakunan ko lang. And, another bad thing that is coming Jesus Escudero's way ay itong bali-balita na baka siyang i-appoint na or elect nila as presiding officer sa impeachment ni Sara Duterte. Because, not because he's a lawyer, kasi si Pangilinan lawyer din eh. Pero bakit siya ang parang pinipilit? I think kung siya man ay iupo dyan, it is not for purposes of efficiency, but for purposes just of being cruel. Cruel. Malupit itong mga mag-a-appoint sa kanya. Because, kung matatandaan nyo, siya yung presiding officer that remanded the case back to the House of Representatives, and then eventually it led to a Supreme Court case. Dahil nga dito, he was perceived now as a pro-Sara. Parang binangga niya ang kagustuhan ng Malacanang noon. Now it appears that Malacanang is back with a vengeance. At ngayon, pupersahin nila si Jesus Escudero na pawiin mo yung sarili mo. Kailangan ikaw mag-preside dito to make sure that, Sara Duterte will be impeached, or at least parang... So parang sa sinasabi dito, parang si Senator Cheese ay tinutulak sa kumunoy. Di ba? Parang ayokong maging presiding dyan. Iba na lang. Hindi, kailangan ikaw. Di ba? Kasi nga, alam natin na kumumpi siya, lumipat siya dito sa mga Duterte. O tapos biglang ganyan. Parang ang nangyayari, kung talagang totoo ka, na talagang bumaligtad ka at talagang sa amin ka, parang ganon, is ikaw ang maupo dyan. No? Gawin mo para ma-impeach si VP Sara, parang ganon. Kung kaya mo. 'Di ba? Yun yung pinakahamon kay Senator Cheese. Kasi kapag ginawa niya yun, at talagang na-impeach si VP Sara sa pamamagitan din niya, is doon nila malalaman na talagang, at doon din natin malalaman na taong bayan na talagang bumaliktad na nga siya ng opisyal. 'Di ba? At syempre, alam naman natin, alam ko, nag-iisip din si Senator Cheese, lalong-lalo na, re-electionist ata si Senator Cheese, mga katunay, correct me if I'm wrong. Malapit na ang 2028. 'Di ba? Ano kaya ang magiging kapalaran ni Senator Cheese sa mga gagawin niya? Malamang ko iniisip niya rin yung mga bagay na 'yon. Yung 2028 election na 'yon. Kasi sigurado, no? Sabihin natin dito, hindi naman lahat ng mga tao dito sa Pilipinas ay mga Duterte. Pero sa totoo lang, napakadaming sumusuporta sa mga Duterte. Yun lang sinasabi ko. At alam nyo yan, bilang politiko. Yung maraming sumusuporta sa mga Duterte na yon ay maaaring hindi bumoto sa'yo once nakalabanin mo ang mga Duterte. Kaya ka nga tumatakbo, kaya ka nga kailangan mong makakuha ng boto sa iba't ibang kampo. So dito sa mangyayari, kapag siya ang naupo dyan, si Senator Cheese, hindi siya makakapaghugas ng kamay niya. Ay, naku. Papalabasin na magiging partial si Jesus Escudero. It appears that the people behind ng paglipat ni Jesus Escudero sa kampo nila Lawin Gatchalian are not just out for vengeance. They are out to humiliate si Jesus Escudero. And these are the signs of being ruthless people. Hindi sapat sa kanila na kumampi sa kanila si Jesus. Kailangan ipapahiya pa nila yung tao. Parang eto yung paghihigante, parang ganun ba yun? Nakakapagtaka nga rin, no? Di ba? Ang dami nila ron, tapos si Senator Cheese pa yung ilalagay nila, di ba? May mga abogado naman doon. Pero ang gara, no? Si Senator Cheese. Kaya tayo, yun nga sinasabi ko kanina malalaman natin yan sa impeachment trial. Kaya kapanapanabig talaga yun Bukod sa hinihintay nating bloodbath, sa hinihintay nating ganito, pati yan sila Senator Cheese, talagang masusubaybayan natin kung ano ang gagawin nilang pagkilos dyan. 'Di ba? Kung nakakagulat ba?
o nakakabwisit. Ganun yun eh. Mr. Escudero, mag-isip-isip ka na dyan sa mga taong sinamahan mo. Kung ganyan din lang ang gagawin sa'yo, siguro, matuto ka ng manindigan na, matuto ka ng lumaban para sa iyong karapatan. Mas mainam na nga po yung mamatay ka daw na nakaluhod kaysa yung manatili kang nakatindig, pero ikaw naman ay isang alipin. Yun. Well, Malalim yun ha. we're still hoping that things will go better pagdating dito sa Senado. Pero I think all of this talk about the impeachment is just a smoke screen. Wala na po ito. Patay na ito impeachment. They will never be able to get to 16 votes. But I Mahirap. think itong impeachment na Totoo yan mga katunay. Napakahirap makakuha ng 16 votes para ma-impeach si Sara Duterte. Di ba? Kasi kahit sabihin nating 13 na sila, lahat sila bumoto ng impeachment kay BP Sara, meron pang 3 hinihintay. Kung yung 3 yun hindi bumoto ng impeach kay VP Sara at magnoto impeach, wala na. 'Di ba? Kaya nga ang nangyayari, nagkakaroon ng pananakot gaya ng sinasabi ni Senator Amy. Pero doon din naman natin makikita yung katatagan ng mga senador na natitira kay Senator Alan. Doon natin yan makikita kung gaano silang katibay. Sa ngayon naman, is nakikita naman natin, bukod kay Senator Cheese at kay Senator Joel, wala nang ibang lumulundag sa kabila. No? Yung iba, ine-expect ang mga Villar, pero ako pinanghahawakan ko yung natinig nating mga bali-balita sa tabi-tabi na talagang si Senator Manny Villar talagang nagsalita na. Kasuhan kung kasuhan sila. Di ba? Talagang matapang yung sinabi ni Manny Villar na yun. ito ay pagliligaw lang sa atin. The ultimate objective here na ginagamit pa sina Jesus Escudero, sina Joel Villanueva. Ang objective nito is Constituent Assembly, the CONAS. Buti pa yung buti pa si Senator Joel, pa-party-party lang kasama si John Vic, pero to sa Senator Cheese, ini-stress nila eh. Kung palitan ng konstitusyon, kung manatili si BBM sa Yan ang pangyarihan. That is the ultimate objective. Pero tayong lahat, mga iskubro, hindi na tayo paluloko dito. Pag nanatili siya sa kapangyarihan, mahaba-habang problema to. Kita nyo naman ngayon, no? Kita nyo yung mga kabataan ngayon, talagang wala nang kinatatakutan. Kala mo, mga nagpipiesta na yung masasamang tao sa kalsada, tapos sasabihin nila, kontrolado. 'Di ba? Kontrolado ngayon ang kriminalidad sa bansa, walang takot lahat, talagang ganyan. Baka yung binabanggit nila yung panahon ni PRRD, hindi yung panahon ngayon. Kasi kita mo naman kahit bata ngayon gumagawa ng krimen, no? Parang hindi na nga safe pagdating sa eskwelahan. Kasi isa yang sa safe eskwelahan. Pag nasa loob ka ng eskwelahan is talagang safety place yan. Ngayon, isipin mo hindi na safety place. Tapos yung mga iba pang lugar, hindi na safety place dahil parang iisipin mo na lang na ano kaya ang mangyayari ngayong araw na to dito? Naku, baka magkaroon ng ganito, baka magkaroon ng ganyan. Yung tipong yung kaba natin is hindi mawala sa isip natin. 'Di ba? Hindi katulad mong panahon ni PRRD is kahit maglakad ka ng kanto, kahit maglakad ka sa hating gabi, sa dilim, alam mong makakauwi ka ng buhay na walang nangyayari sa iyo. Kasi patag yung kalooban mo. Pero ngayon talaga minsan, kaya mga anak mo, nag-aalala ka sa eskwelahan, o ikaw, aalis ka, namili ka ng mga ginto, di ba? Namili ka ng alahas, kinakabahan ka kung paano ka maglakad. Di ba? Baka mamaya may nagtip dito na meron ng alahas, ganito, di ba? Palinga-linga. Kaya grabe ngayon. Dito alam natin kung ano nangyayari. Kasi patuloy tayong nakikilaw. Pag tumagal pa yan. Patuloy tayong nagmamasid. Patuloy tayong nag-aaral. Kasi alam natin lahat. Tuwa siguro mga kriminal niyan. Mahirap makialam ang tao. Walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang... Okay, salamat, Attorney Mike Operario, no? Una, comment ko dyan is yung ultimate objective. Bakit nila kinuha ang Senate leadership? CONAS, Constitutional Assembly. Charter change pa rin. Kasi sa impeachment, hindi talaga sila makakakuha ng 16 votes. Kumbaga parang ang lumalabas dito, yung CONAS na yan, is parang yun na yung pinakahuling barahan nila na nalalabi once na hindi ma-impeach si BP Sara. Grabe kung ganun ang mangyayari. Na walang palitan, parang pinakita naman nila sa taong bayan
na talagang sakim sila sa kapangyarihan. Ayaw na nilang bumaba. 'Di ba? At dito natin malalaman na talagang pinupolitika lang si VP Sara at hindi totoo yung mga kaso sa kanya. 'Di ba? So, kung magkaroon man ng paglilitis sa kay VP Sara is just to portray or to destroy her credibility Parang pag matuloy ang election sa 2028. parang gusto lang nila ipahiya si VP kung magagawa nila yun. 'Di ba? But, agree ako dito kay Attorney Mike Operario na smoke screen, distraction lang ang impeachment. Kaya ilalagay nila dyan si Chis Escudero. Nako, mabigat talaga. Kasi, Mabigat yung pero mo, pasal-pasal hindi niya. siya sumunod sa Malacanang nung 19 Congress. Oo. Binalik ang impeachment. Tapos ngayon, ilalagay ulit siya na presiding officer. Malupit. Ganun. Kaya parang Pinahirapan siya talaga, no? Binigyan siya ng stress sa utak niya, no? Siguro ngayon si Chis, no? Parang hindi niya alam. Kasi nasa kanya yung pressure, eh. Di ba? Malamang kung nasa kanya yung pressure. At alam natin talagang nalilito-lito yan. Kaya siguro napapagsuot ng itim dahil gulong-gulo yung utak. Talo pa sila, oh. Tingnan mo, si Senator Lacson. Siya nang naunang nagbanggit na it will be Escudero who will preside. Ganon. Eh nung magsalita si Senator Gatchalian, wala pa. I don't want to preempt. Wala pang final na desisyon. Eh bakit si Lacson nauuna na nagsasabi na si Escudero nang mag-preside, di ba? Parang ang nangyayari, mas parang mas parang Senate President pa sila Lacson kaysa kay Gatchalian, eh. Kasi parang, di ba, naririnig din natin sa tabi-tabi. Mahilig tayo makinig sa mga tabi-tabi. Kasi parang sa Senator Ruin dyan, parang ano lang yan, eh. Parang display lang yan dyan, eh. Di ba? Pero ang pinaka-main dyan, talagang nasa tabi-tabi lang niya, eh. Kung ano desisyon ko, yun ang pakinggan mo, parang gano'n. Oh, baka totoo itong opinion hinala ni Attorney Mike Operario na by presiding over the impeachment trial, isang humiliation, isang parusa, karma kay Chis Escudero. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas Balita TV at syempre natunghayan natin ang boses at video na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.